O ngayon, mga bossing, since nabanggit nyo si Pangulong Bongbong Marcos, iniisa-isa na sila. Iniisa-isa na ho yung mga kontraktor na ang gagawin lang, uumpisahan lang tapos hindi tatapusin. Itetenga yung mga yung mga proyekto nila. Ito po, mismong nasaksihan po natin nung isang araw, mga kababayan, na mismong si Pangulong Bongbong Marcos yung pumunta doon sa Iloilo at nakita nga ho yung mga nakatenga, hindi natapos, nakabinbin na mga flood control project. Dinayo din po ang Marikina. At good job naman po ang Marikina. Yung mga kaibigan ko, mismo sinasabi nila, nako, bumaha na sa ibang bansa, sa ibang lugar. Pero dito sa Manila, hindi. Ano pa din, okay pa din. Wala pa din pagbahang nangyari. Sabi ni Sir Skyline, Boss Mark, abolish Senate. Wala din namang silbi yan. Tingin ko nga, ganun ang kapupuntahan yan eh. Di ba, Sir Archie Beroya? Ngayon, eto si Pangulong Bongbong Marcos. Meron po, sabi ni Grace, kalumpit siya kanina. Timothy. Ito, ayan, narinig nyo na. St. Timothy, iimbestigahan. Contractor din ho yan, mga kababayan. Ito, alam na namin that this was what was this, sinong kumpanya ito? Saglit lang ho, nakikita. Naku, pangarap ko ho yan, mga kababayan. Yung nakikita nyo, nasasakyan doon sa likod, LC300. Diyos, pangarap ko yan. Pag ako pumuwi ng Pilipinas at may nagdonasyon po sa akin pambili ng ng LC300, ako yan ang bibiling ko. Joke lang. Anyway ho, sino namang loko-loko ang magdodonasyon ng LC300? Ay 6 na milyon ho yan. Game! Sino daw po? Timothy Construction. Ito, alam na namin that this was what was this, sinong kumpanya ito? St. Timothy. St. Timothy to. St. Timothy ang kontratista dito. Kaya titingnan natin kailangan pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Bukod kasi ho, mga kababayan, sa hindi tapos na dapat sana ay nakatutulong na sa baha sa Pilipinas, mas nakakadagdag problema pa ho, mga bossing. Bakit? Siyempre, yung mga gamit niyan, yung mga kung ano-ano mga nakaharang, dagdag problema pa ho. Mas lalong pinapalala po yung baha, mga bossing. Dapat ho, kapag kayong naumpisa na, nabigay na yung pondo, bilisan nyo na. Naku, mapapaisip ang mamamayang Pilipino. Kaya siguro mayayaman yung mga kontraktor doon sa gobyerno kasi ang gagawin nila, uumpisahan nila tapos hindi naman tatapusin. Yung iba, ang sinasabi pa ho, mga bossing, imbis na, paano ba yung sa bakal? Hindi naman ho kasi ako engineer, no? Imbis na daw ho, ang bakal na ilagay, yung makapal, ninipisan nila para mas makatipid doon sa pagbili ng mga materyales, para mas malaki ang magiging tubo. Grabe naman kayo. No, hindi ko sinasabi na St. Timothy ho yan, ha? Pero ang nasa mata po ng presidente ngayon at mukhang iimbestigahan yung St. Timothy dahil sa nakita nilang hindi tapos. Mas mabuti pa, dapat pumunta sila rito, pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Pero ayaw ng mga DDS yan. Ayaw ho ng mga DDS yan, mga boss Chipamo, sir. No, babatikusin pa niyan si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Sasabihin ako, puro ganyan lang naman si Bongbong Marcos eh. May masabi lang ho ba? Diba, sabi ni Sir Archie Beroya, undersize. Oo. Imbis na ang ilalagay na bakal, ganyang kakapal ang ilalagay, yung ganung kanipiso. Kaya yung iba, mga nasisira agad. Di ba, kaya gagawin namin, ngayon na naalaman na namin. Mabuti nga yung website, nandyan na at marami nang nagsusumbong. Ayun, mas rekta kasi. Kaya ho siguro nakikita natin ang ating Pangulo ngayon, mga boss Chipamo, sir, talagang pumupunta na po kada probinsya at isinusumbong yung mga nakatenga. Naku po, mga kontraktor, mukhang yari kayo dito. Hindi kasi kagaya niyan. Meron pong website ang Pangulo kung saan po magsusumbong yung ating mga kababayan. Sila, yung mga nakatira dyan sa malapit sa mga flood control na ginagawa, natetenga, nakakapapinsala sa kanilang araw-araw na buhay. Isang text lang, isang message lang, isang email lang nila,
doon kay Pangulong Bongbong Marcos. Titignan na ho ng team ni Pangulong Bongbong Marcos. Check na agad. Agad naman po pinupuntahan. Tingnan nyo, oh. Marikina, Iloilo, tapos ito naman po ngayon. Tapos sabi ni Gracious Grace, kalumpit naman. Ito yata yung Bulacan eh. Tama ho ba ako? Bulacan. O yan ho. Si Governor Dan Fernando, mga kababayan. Pa-shout out Sir Mark, watching from Isabela. Sabi ni Ruben Publico. Huwag niyong kalimutan, mga DDS, may 3 years pa si PBBM. Sumbong kay Bongbong. Si Michael Bion, oy! Anyway, mga bossing, iwanan na natin yan. Pero hindi, nako, etong lahat ng ito, mga flood control na hutong mga pag-uusapan natin, mga bossing. Eto pa, mga kababayan, Joel Villanueva naman, si aka Boy Dila. Nako po, kapag ka eto, mga napatunayan ho, mga bossing, mukhang may mga kakalagyan ho, kakalagyan po ito. Si Chis Escudero, inamin na, no? Si Chis Escudero, inamin niya na nag-donate sa kanya. Nag-donate sa kanya yung kaibigan niyang taga-Sorsogon, mga boss Chipamo, sir, na si Lubiano. Nag-donate para doon sa kanyang kampanya. Kaso sabi ho, nung mga mambabatas, bawal ang government contractor na mag-donate sa mga politiko. 30 million yung kay yung kay Chis Escudero. Siguro wala na, hindi na maitatanggi Di po ba? Hindi na maitatanggi, mga bossing Kaya sige, aminin ko na. Pag itinanggi ko pa to, lalo akong madidiin. Kaya lang ho, kailangan na matinding paliwanag nila niyan. No? Kailangan busisiin po yan. At nandiyan po, nangunguna si Senator Tito Soto, mga boss Chipamo, sir, para busisiin lahat yung mga ito. Ngayon naman, Joel Villanueva naman po. Parang si Joel Villanueva yata yung nagsabing wala akong kilala sa mga senador na merong mga kakilalang contractor, etc. Doon sa top 15 na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kasi yung New San Jose Builders, mga boss Chipamo, sir, na nag-donate. Sabi po dito, ng Pilipinas Today, New San Jose Builders Incorporated, kung ano mang ibig sabihin ng INC na yan, Iglesia ni Cristo. Hindi, joke lang. Mahal natin yung mga kababayan natin na INC ho, no? Nag-donate ng 20 million